Hey mga pards, good day ulit. Uli nagbabalik mga pards. So sa first part ng video, kita nyo naman yung ginawa ko doon. Nagpa-press ako ng gearing. Yung hindi ko lang kung naging trending yun mga pards, no? Yun, naging trending din siguro, o kilala na gano'n yung ginagawa. Kumbaga nagpinipress nila para mawala yung lagatok issue. Pero ang tanong sa akin, epektibo ba? Ito mga pards sa sitwasyon ko, sa sitwasyon ng NMAX B1 ko, masabi kong hindi siya umepekto mga pards pero masabi kong nag-less yung lagatok niya, nag-less siya kasi yung bago yun, hindi ko na lang nagawa ng video, mas malakas yung pagiging lagatok niya, yung tok 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 tok. Nag-less lang ang nangyari sa ginawa ko after kong mai-press o ipa-press. Wala kasing machine shop dun sa amin, buti lang meron yung gumagawa ng pipe malapit sa amin na meron pang press sila. Yun, muntik pang hindi tanggapin kasi baka daw mabasag sabi ko hindi naman mabasag kasi yun nga, hindi naman siya ganun katigas din talaga, parang dalawang pipitik siya puputok tok tok ayun, tapos yun magpipit na siya dun. Tapos yun, yung ginawa ko, kung mapapansin nyo naman sa first part ng video, naglagay ako ng washer. Siya nga pala nga parts, kung mapapansin nyo sa first part ng video, yung washer nasa kabilang side nilagay, pero inilipat ko rin yun. Inilipat ko siya sa bandang likuran, malapit sa may isang crankshaft. Lagay ko na sa video kung saan ko nilagay. Hindi ko na rin kasi na full video talaga ng paggawa. Nilagay ko siya sa likod ng gearing. Yan, kung makita nyo sa picture, diyan ko nilagay yung washer na 0.5. Take note, ang washer na yun pang Mio, pang yung naglalagay sila ng parang magic washer. 0.5 siya, pang Mio M3 na mga motor, hindi siya pang NMAX mga parts, no? Kasi kung iba ang ilalagay nyo, baka maging pigil yung takbo. Kaya yun, ginamit natin yung pang M3 o yung pang Mio nga, para siguradong suwabing-suwabe. Yan. Actually, yung paglalagay ng washer, tinay ko nga muna doon sa may bandang harapan, yung nakaharap doon ba sa may maliit na gearing. Yun, halos parang parehas din naman ang epekto, pero kung mapapansin nyo yung pinaka-structure ng gearing, ang nakapaloob lang naman kasi ang pumapasok talaga yung malaking gearing, tapos papasukan ng maliit na gearing na parang may mahabang pin o pinakarad nya, kaya ng style dun. So ang humihiwalay o ang lumalayo yung isa, yung malaki. Kaya dun siya sa may tabi ng may malaking gearing ko nilagay. Yan. Tapos na-mention ko na baka ganina, dati nung bago to, year 2019 model, tong NMAX B1 ko, in-observe ko na naman yun dati pang may lagotok. Yung nga lang, hindi siya ganong kalakas. Hindi siya ganong kalakas na yung hindi pa nape-press. Hindi ko lang bakit, no? Pero ganun talaga. Lumuluwang talaga siguro siya pag sa katagalan. Yun. Ang nabago lang talaga, nag-less yung tok-tok sounds, pero yung masasabi mong masisiro, hindi talaga nasiro mga parts Maaari sa iba nasiro, ewan ko bakit. Siguro isa rin sa nakikita ko kaya ganun, hindi siya nasiro. Kasi yung pinaka parang spline niya, yung pinaka thread niya ay nagninipis na rin kasi matagal na rin tong tumatakbo 83K, sabihin natin mag-84 na to saka medyo parang once ko na lang tong gamitin sa isang araw itong motor na to papunta sa pauwi. Yun, kumbaga parang 24 kilometers tinatakbo nito sa loob ng isang araw Yan, parang nilas ko na para medyo mahaba-haba yung buhay nito. Hindi ko na nga siya nagagamit sa long ride kasi wala pa akong panggastos if ever na tumagal-tagal nga.
syempre, ang talagang pag-iipunan ko talaga dito kung sakaling may parts pa na available. O kung nasa akin pa itong motor na to. Pero sa nakikita ko sa ngayon, parang tatagal talaga sa akin itong motor na to kasi hindi naman ganun kabilis talaga magbalit ng unit. Magpalit ng motor, no? Ano lang tayo eh, medyo average lang tayo. Hindi tayo kasing lulupit nung ibang saglitan lang eh, nakakapagpalit. Kumbaga kung may bagong motor, palit agad ng unit, ganyan. Eh tayo hindi. Hindi tayo ganun, hindi natin level sila eh. Yan. Siguro ano, pwede yung ganun, yung pinipress, pwede yun sa mga ano, mga scooter type, mga Yamaha, yan, mga Mio, yan. Mga 125cc, pwede yun, goods yun. At kung may nabago sa takbo, wala naman nabago sa takbo mga parts, kinong pa rin eh. Bago sa takbo nito eh. Nagbago lang talaga, nag-less lang yung lagatok pag iniikot mo yung gulong. Yan lang yan. Pero sa performance, wala naman nagbago din dyan. Kung sa iba, na naging epektibo, na parang hindi ko alam eh, sa ginagawa nilang video, parang ano eh, wala nang ano eh. Tawag doon, nasira nila yung lagatok eh, pero sa akin hindi talaga nasira. Pero ayun lang siguro for today mga parts, yan, nag-sharing lang ako. Yan. Grabe kasi makagawa ng iba yung mga video, no? Kumbaga kung sa kanila epektibo, sa akin naman hindi epektibo ng tipong masisiro talaga yung lagatok. Pinaggagawa nila mga video. Pero ulitin ko lang ulit, tulad na sabi ko, maaaring sa iba epektibo, sa atin hindi. So yun lang siguro pwede tayo mga parts, magsubok tayo ng isang bagay na hindi naman talaga ma-effect sa atin ng 100%. Pero may tulong din naman, maganda naman din yung resulta. Kahit pa paano, nag-less. Well, parang pa-ulit na ako sinasabi. So ayun lang siguro pwede tayo mga parts. Salamat!